All right, thank you very much, Mr. President. Mr. President, before I proceed with the agenda, may I be recognized on a matter of public interest and a personal privilege, Mr. President? Is there any objection to the motion? There being none, the Majority Leader, Senator Soto, is recognized to speak on a matter of public interest. Thank you, Mr. President. Last February 10, 2014, around 3 years ago, I delivered a privileged speech, and we're citing accidents that happened all over the country, not only in Metro Manila. But I took particular attention. I asked that the Senate look particularly at the accidents that happened in November 14, 2013, wherein an MGB transport passenger bus in Elena Bus Line met an accident on the EDSA Magallanes interchange. 6 people died, 33 were injured. Ang dahilan, nawala ng brake. On December 2, 2013, NLEX, Bulacan, a Philippine Rabbit passenger in a dump truck killed 1, injured 26. December 11, 2013, Concepcion 1, Marikina City, 4 died, 14 injured in a passenger jeep and a truck. December 16, 2013, and this is close to the place of one of our members, Bikutan, Taguig City Skyway, a Don Mariano passenger bus and a closed van, at least 21 dead and 20 injured. In February 7, 2014, Mountain Province, a Florida passenger bus fell to a ravine. 14 dead, 32 injured. The reason for all of this? Nawala ng preno. Mr. President, yesterday, a school field trip turned into a horrific tragedy. February 20, 8:40 in the morning in Tanay Rizal, with at least 15 people killed and 40 college students from Bestlink College of the Philippines injured. 62 people on board, although the manifest listed only 58. The tourist bus, Panda Coach, smashed into a electric post along a curved road in Barangay Sampaloc, Tanay. The purpose of the field trip was for a medical and survival training as part of the National Service Training Program, a program which replaced ROTC in college. Based on the initial investigation of the Rizal Police Director Senior Superintendent Peralta, the driver lost control of the wheel when he lost his brakes. Wala na naman preno, Mr. President. The main reason. One of the survivors said that they had smelled a burning tire before the accident. He probably meant, the student probably did not drive, because if you drive and you smell something like that, it will automatically be the brakes. Nangangamoy ang preno, hindi gulong. Amoy gulong yun pag nasusunog, Mr. President. So, LTFRB, again, issued a 30-day preventive suspension against the Panda Coach Tourist and Transport Incorporated. The Commissioner of CHED proposed to put on hold all educational trips in colleges, universities. But in my speech on February 10, 2014, Mr. President, I asked the same question now. Sino sisisihin? Driver? Operator? Bus owner? Eskwelahan? Ang dami nating sinasabi, di ba? At lahat yan binabanggit ng media. Ito mga dapat sisihin. Ito sinasabing ganyan. In 2014, I already asked the Department of Transportation, and I ask them now again, to find out who are the people who gave these buses certification of roadworthiness. Yun ang number 1 may kasalanan. Nagtatrabaho itong iba eh. Kaya siguro, sige lang, sige. Gustong kumita.
Pero the people issuing certifications of roadworthiness for these caskets, rolling caskets, must be responsible and must be accountable, Mr. President. And so I asked the Senate to direct, and I move that the Committee on Public Services conduct an investigation into these accidents, Mr. President, and what have the Department of Transportation has done to address this particular problem. And my question, which was posed 3 years ago and has never been addressed up to the present, eto na naman. So with that, Mr. President, I move that we refer my speech to the Committee on Public Services. Hanggang ngayon ay nagdadalamhati pa rin ang pamilya ng may estudyanteng nasawi sa malagim na aksidente sa Tanay Rizal. Isa rin sa kanilang ikinasasama ng loob. Hindi pa rin daw sila naabutan ng tulong mula sa eskwelahan. Si Dayan Querer sa detalye. Masayang-masaya pa ang mga estudyante ng Bestling College na nakasakay sa bus number 8 sa huling group picture na ito. Ito ay bago nauwi sa malagim na trahedya, ang sanay isang masayang field trip. Ang ilang mga kapamilya at kaibigan ng nasawi, patuloy ang pagdadalamhati sa nangyaring aksidente. Isa na rito ang survivor na si Raymond P. na dumalo sa isang pamisa ng eskwelahan. At saya-saya pa po namin magkakasama, no? Tapos, ganito lang po yung mangyayari sa amin magkaka-classmate. Magkakatabi pa po kami nun, eh. Lalo na po yung girlfriend ko po, kasama ko pa po. Wala, namatay na din po. Nagluluksa rin si Nanay Roslyn Bernardino, ang ina ng isa sa mga nasawi na si Jerry o kung tawagin ay JJ, na tila nagpaalam pa niya sa pinakahuling Facebook post ng kanyang panganay na anak. Saad sa Facebook post ni JJ, ang ikli ng buhay. Kaya kapag may gusto ka, gawin mo. Kapag may mahal ka, sabihin mo. Marami po siyang pangarap sa buhay, tapos ganyan lang makikita namin. Umalis po siya ng maayos, pagkuha po sa amin sa kanya, bangkay na lang. Dahil yung school po, hindi maibigay sa akin ang kung anong lagay. Lagi silang sinasabi, okay. Kami pa po nakatrace kung nasaan siya, patay na po yung anak ko. Ang mas lalong nagpapasakit sa loob ni Nanay Roslyn, hindi agad aniya nag-asikaso ang eskwelahan. At hanggang ngayon, wala pang pinansyal na tulong na ipinaabot ito sa mga pamilya ng biktima. Kaya sana naman tulungan nila, ay makipag-ordinate sila sa amin. Walang pumupunta po na kahit school, kami pa po ang pumupunta doon kasi nag-iisa po kami mga magulang. Di dapat sila may kaano po, dapat silang pumupunta sa may mga namatayan, pero wala po hanggang ngayon. Handa raw itong magsampa ng kaso sa may-ari ng eskwelahan kung patuloy na hindi makikipag-coordinate ang Bestling College sa kanya. Samantala, una nang ipinahayag ng eskwelahan na magpapaabot ito ng pinansyal na tulong sa mga naging biktima. Sinubukan ng PTV News na kunin ang pahayag ng Bestling College, subalit tumanggi muna itong magsalita sa kamera. Hindi rin makontak ang telepono ng ilang opisyal ng eskwelahan. Nag-alay naman ng kandila at panalangin ng ilang mga kaeskwela ng mga nasawi. Nagsagawa rin ng Bestling College ng prayer vigil at misa. Nakatakda rin ng isang Solidarity Healing Mass sa mismong pinangyarihan ng aksidente sa Biyernes. 14 sa 15 nasawi sa aksidente sa Tanay Rizal ang dinala sa puneraryang ito sa Quezon City. Kaya naman napuno ng iyakan ng lugar kanina. Pero doble ang hinagpis ng pamilya ng isa sa mga biktima. Naiwan kasi sa punerarya sa Tanay ang labi ng kanilang kaanak dahil walang kumilala rito. Sana naman asikaso, di ba? Kasi dami pa kami ng Bicol eh. Sa pagkamatay ng ilang estudyante, nawala rin daw ang pag-asa ng ilang pamilya na magkaroon ng magandang kinabukasan. Gaya ni Aling Esther na nawalan ng 29 anyos na anak. Working student daw si Jemerson at pinipilit na maabot ang pangarap. Yung pong pangarap niya talaga mag-a-abroad yun eh. Kaya nagpupursigin mag-aral. Yun ang pangarap niya sa buhay. Yan ang breadwinner namin, anak ko. 13 estudyante, isang school staff at driver ng bus sa mga nasawi. Sinisituloy ng mga magulang ang Bestling College of the Philippines. Kung wala raw kasing camp training para sa NSTP, buhay pa sana ang kanilang mga anak. Sabi ko nga doon sa anak ko, anak, babayaran na lang natin, huwag ka na sumama. Kasi alam kong malayo yung Tanay.
Pero sabi ng anak ko, kailangan daw sumama. Required daw talaga na sumama. Mayroon daw isang teacher na pag hindi sumama, ibabagsak lahat ng subject. Kaya napilitan yung anak kong sumama. Paglilinaw naman ng paaralan, hindi sapilitan ng pagsama sa camp training. Hindi po ito sa pilitan, it is voluntary. It is either, siguro po yung waiver ng mga magulang, baka pinipirmahan nila doon sa mga older sa kanila. Siyempre hindi na po namin sakop yung to check pa yung mga signature ng mga magulang. Umaasa ang mga magulang na tuluyan na ipagbabawal ang mga camping o field trip. Sana, kung pwede lang aksyon ng presidente yan, dapat ihinto na. Yung field trip na yan. Kasi wala naman din eh. Wala naman na itutulong na para ituro sa bata. Diba? Anong may tuturo dun? Puro ano lang, puro laskwatsa lang. Yun lang yun. Apela rin nila, ibigay na ng paaralan ang ipinangakong pinansyal na tulong para maipalibing na ang mga biktima. Erwin, katatapos lamang ng ginawang press conference dito sa Besling College of the Philippines at dalawa yung nilinaw nila. Una, handa raw nilang sagutin ang lahat ng hospital expenses, gastos sa burol at pagpapalibing sa lahat ng mga naging biktima. Bukod pa raw dito yung dagdag na 5,000 piso para sa bawat pamilya. At pangalawang paglilinaw ng paaralan, hindi raw field trip yung ginawa nila kundi camp training na bahagi ng requirements sa NSTP. Samantala, sa ngayon, nag-alay naman ng mga estudyante nitong paaralan ng mga kandila at isang misa para sa lahat ng mga nasawi sa nangyaring aksidente.